DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang. Pilipinas ang oras. 10:32 ng gabi. Rated STG Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Ko, Mahal Mo, Mahal ng Buong Bayan. At syempre, walang iba kung hindi ito ay ang Showbiz Talk Ganern with Gorgie Rula. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sa ilaw at dilim. Ikaw ang ritmo. Yes, magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, galaw po tayo para makaiwas po sa sakit na stroke. Tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat ikot mo, palakas ang bas. Parang sinasabi mo, sumabay ka na rin. Lumapit ka pa, huwag nang umatras. Sa sayaw ng gabi, ikaw ang lakas. Sa paghawak mo ang tutok sa kamay lang. Yes. Ang tunay. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y Ang sarap magsayaw-sayaw. Samahan niyo po kami, Regina Otero, Butch Baldissimo Puno. Ay,
happy birthday kay Tito Louie Alejandro. Ayan, Tito Louie. At syempre, tomorrow ay birthday ng pinakamamahal naming nanay, pinakamamahal naming mami, Mami Sherry Ramirez. Happy birthday to I love you so much, Mami Sherry Ramirez. you. Happy birthday sa'yo. Happy birthday. And Dalawang tao po na malapit sa aming puso happy birthday. ang nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Ngayong araw na ito ay si Tito Louie. Tama ba ako? At tomorrow naman po ay si Mami Sherry. Nariyan na sa ating linya. To you. Ang maganda, nagmamaganda, pilit na nagmamaganda, Happy birthday. Gorgie Rula. Hello, Gorgie! Hello po, magandang gabi po. Ay, ang bait! Ang bait-bait mo. Siyempre dahil kailangan na po magpakabait po ngayon dahil pinapalayas niyo na po ako. Ang Alam bait. niyo po mga kaibigan, pinaparitay na po ako ni Tita Morley. Kaya hindi na po ako pumasok today kasi po pinaparitay niya na po ako. Sabi Ganun po ka-powerful si Tita Morley. Pero Gorgie! kahit po pinaparitay niya ako, Hindi alam ka mo Tita magre-resign. Morley, Hindi ka pa rin magre-resign. nai-enjoy ko ngayon kasi ngayon pala ako nagdi-dinner. Sunod ang aming meeting. Para kumakain ka nga. Ano kinakain mo? Hindi ko na mapigilan kasi talagang gutom na ako. Ano kinakain mo nga? Ano ang tawag dito? Yung sinabawan na halaan soup. Napakasarap. Swam! Halaan. O nga tawag dyan. Ano tawag? Swam. Swam? Mm-mm. Swam? Yung halaan na kulay puti, tapos may mga may sabaw, may luya. Mm-mm. Swam ang tawag May luya, dyan sa binisa amin. sa saluya, saka sa sibuyas. Mismo. Napakasarap. Ang sarap. Kasi yung giniling na karne na may alugbati at saka sarap kalabasa, yan. ay napakasarap. Sana meron Ha? din pritong isda. Kat-katerno niyan, pritong isda. Masarap. Ang partner nito ay pinaritong manok, fried chicken, pero Ay. hindi ko na pinaserve yung fried chicken kasi happy na ako dito sa halaan at saka sa giniling. Sarap naman. Ngayon pala ako medyo nalamdan ng aking tiyan kasi alam mo nakakatuwa lang kasi kaya ako dinaluhan yung meeting ngayon, Tita Morley, kasi suporta na rin sa ating mga film producers, lalo na sa mga maliliit na producers na naghahangad na sana makapasok sa Metro Manila Film Festival. At sa kabila ng napakahina ng mga pelikula natin sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung kanilang Pangarap. pagsusumigasig na makapag-produce pa ng magagandang pelikula para po sana swertihin sa Metro Manila Film Festival. Yung nga lang ang nakakalungkot no, Gorgie, last year, yung Metro Manila Film Festival, medyo sumablay na sana this time ay kumita naman at sana this time ay tangkiliki naman ng masang Pilipino ang ganitong... Sana nga ay makakabawi-bawi na this time, di ba, last year talaga kasi mahina, no? Kahit sabihin mo pang pinakamalakas doon ang pelikula ni Vice Ganda. Pero sa standard ni Vice Ganda ay Mababa yun. hindi yan ganun kalakas. Hindi yan ganun kalakas. So, inasahan na sana higit na ng abot na lang ng 500 million o mahigit, di ba? Pero hindi, naka 300 plus lamang yun. Kaya sana makakabawi-bawi this time. Kahit sinasabi natin crisis tayo ngayon, sana pagdating ng December ay okay na ang ating kalagayan, ang ekonomiya natin, at pati na rin yung mga yung ibang negosyo, di ba? Lalo na ang ating movie industry. Alam mo ba, Tita Morley, may marami pa rin mga mahihirap na bansa, hindi lang naman ang Pilipinas. Pero hindi ko alam kung bakit, bakit sila nakakaahon, bakit sila nakakabawi. Ang nabalitaan ko lang kanina doon sa pag-meeting namin, ang malakas daw ngayon, ang tumataas ang ekonomiya na dati mahirap ay ang bansang Brazil. Dati talaga ang bansang Brazil ay isa yun sa mga masasabi nating mahirap.
So, ang mga tao doon, mga magaganda. Di ba, Tita Molly? Mga gwapo at magaganda, mga Alam mo, Brazilian. Gorgie, latataas na rin ang ating ekonomiya. Dahil, dahil papasanin na natin na tayong mga ordinaryong consumer ang mga Meralco ng 4-piece. O, di ba? Natutuwa May ka mga ba? iba na, bakit si Joyce Ramirez na napakayaman, bakit libre ang kanyang Meralco, bakit zero ang bill? Nagkakandila lang ba sila di Mama Sherry? Hindi naman, di ba? May 4-piece ba? Kasi ano eh. 4-piece ba Nagpunti sila? ni Joyce. Ha? 4-piece ba sila? May 4-piece ba sila, Ewan ko, Joy? baka sa status ni Joyce Ramirez na napakayaman, di ba? Napakabongga ng kanyang career. Baka hindi lang 4-piece, baka 6-piece or 7-piece. Alam mo ba, Gorgie? Isyong-isyo nga yung 4-piece na yan. Diyos me. Ay nako, ewan ko, ayoko nang isipin yan dahil wala naman tayong napapala dyan. O wala tayong napapala, Diba? pero Gorgie, tayo pala ang magbabayad doon sa kilowatts na gagamitin ng taga 4-piece. So, ang ibig mong sabihin, yung nag-zero ang bill ni ang electric bill ni Joyce Ramirez ay tayo ang nagbayad doon? Mismo! Oo. Hindi, walang biro, Gorgie. Yung mga ordinaryong mamayan na nakabilang sa 4-piece ay binigyan ng pagkakataon, binigyan ng chance na yung kanilang bill sa kuryente ay mag-zero, lalo na kung nasa 15... Nako, Oo. nag-react na si Mami Sherry. Nag-react na tuloy si Mami Sherry na nakikinig sa atin ngayon. Ka-birthday pa naman Diba? niya. Ka-birthday totoo pala talaga yun, Mami Sherry. Zero talaga ang bill ng inyong Meralco. But kami, ako, ang dumating yung bill ng Meralco, more than 13,000. Ako nga, Gorgie, mag-isa lang ako. Ang laki ng bill ko ngayong month na ito. Magkano? 2,500. Diyos ko, malaki ito. Ba't sa amin, 13,000? Mas mayaman ka di hamak sa akin. Uy, Gorgie, mag-isa lang naman ako sa bahay ko sa Parola. Mag-isa ka nga, marami ka namang pinapatulog sa iyo. Wala nga. Wala, naku. Kaya ayun, Gorgie, mga kapitbahay ko ngayon, mga may 4-piece, nagtatago sa bahay nila. Dahil pinariringgan sila ng mga kapitbahay namin. Oy, Galit na galit. Nagagalit sa kanila. Oo, galit na galit. Ang katwiran naman ng 4-piece, hindi naman daw sila ang may kagagawan noon. Hindi naman daw nila sinabi na bayaran ang kanilang Meralco. Kung hindi daw... Sa bagay, totoo naman. Malay ka nila. Oo, kung hindi yun daw ay project ng ating gobyerno. Pero ang nakakaloka... Hindi ko alam yun. Hindi ako masyadong familiar. Oo, ako pamilyar na ako doon sa mga dinadaldal ng mga kapitbahay ko. Ang sabi talaga ay... Hindi, pero dapat nilang alamin muna. Inalam ko na, Gorgie. May ilang percentage talaga na babawasin doon sa mga miyembro ng 4-piece kanilang nagagamit na kuryente. At tapos iyon, isi-shoulder iyon sa mga ordinary consumers. So kaya nga sabi, ito ay project ng government. Bakit ipa-shoulder doon sa mga ordinaryong consumer? Sana kung project nyo yan, kayo ang mag-shoulder, hindi nyo na ipababayad dito sa mga consumers. Tapos, ang isa pa rin sa ini-issue, yung ang dami-daming mga tax pala dyan. Sa, meron lost chuchu, merong generator chuchu, ang dami-daming mga tax pala yan. Pero ang kina Mami Sherry, Tita Molly, kaya daw sila walang binayaran. Kasi solar daw sila. Ay ako nakailang bili na ako ng solar dito na ilaw, hindi naman umiilaw. Ayun, social naman. Init naman dito, naaarawan naman, ba't hindi umiilaw itong mga solar namin? Ay, social naman nila kay Mami. Saan ba bumili ng solar? Solar Mami Sherry. Pero syempre, siguro may iba pa rin silang ginagastos na kuryente, di ba? Hindi naman siguro lahat solar yun, di ba? Imbestigahan nga natin yung bahay ni Mami Sherry. Sige nga. Ako gusto ko na magpa-solar. Puntahan natin. Sige. Ako, Gorgie, dahil sa sinabi ni Mami Sherry na ganyan, magpapasolar na lang din ako. Ako nga, naghahanap din ako ng maayos na ilaw na solar. Kasi dito yung solar namin, yung mga bibili ko sa online na solar, wala namang paisay. Talaga? Hindi ba yung ilaw? Kaya ewan ko ba dito sa ano na to?
Walang nangyayari. Pero mas- Kaya Tita Morley, Pero mas kaya walang sa'yo. utangin mo ako, Tita Morley, ng 13,000 ha, ibabayad ko lang sa kuryente. Diyos ko, laki-laki nga nun sa akin, 2.5, no? Mag-isa lang ako. Eh, kayo, ang dami-dami nyo. Eh, kumpara mo yung 2,500 to 13,000. Oh, hindi ka naman nagpapatay ng aircon. Oh. Hindi, gusto mo, bago nga siguro ito maunang aircon, kailangan patayin ka muna eh. Bago mo pauna yung aircon, papatayin yung aircon. Diba? Ayan na, yun na, inubuto rin si Tita Morley. Wala si Tita Morley, inubo siya tuloy. Pero yun na nga po ang mga hinaing ng karamihan sa atin, di ba Tita Morley? Kuryente, gasolina, ano pa, iba pang mga gastusin natin, grocery na napakamahal, ang mga iba. Diyos ko, kanina akala ko makakamura kami dun sa pinuntahan namin sa Fisher Mall. Nakala namin mura-mura yung ano na mabibilhan namin, napakamahal naman pala. Yun. Kaya nga, eto naman si Tita Aida kaya. Si Tita Aida kaya, ano naman ang kanyang hala sa kuryente? Yung solar mo, baka hindi mo pinapaarawan para mag-charge. Naku, ano na siya, Tita Aida, no? Ihad-had na yung mga ilaw na solar. Ay, baka naman, Gorgie, baka naman yung solar. Wala talaga. Baka naman yung solar na binili mo, in-order mo lang sa online. Huwag kang o-order Oo sa nga, online. sa online Ay, ako naku, umorder. wag. Kasi yung mga, inano sa akin yan lang din sa binibilihan ko ng mga valve na huwag kang bibili sa online kasi iyan ay napakadaling masira. At ito ang pinanggagalingan din ng sunog. Yan yung mga nasusunog. So, bibili ka dapat sa mga magaganda talagang... Naku, paano siya magpanggalingan ng sunog? Hindi nga umiilaw, sunog pa. Kaya Na nga, ano pa, wala naman siya kaya nga, madalas time. yan ang pinanggagalingan ng mga sunog. Yung mga nasa online na yan, buy one, take one pa nga yan, no? Nako. Ewan po. Bago tayo magchikahan. Alam mo, ang dami na natin chinika. Wala pa tayo. Hindi, kasi wala namang tayong binalita. Di ba? Magreklamo na naman ang ating mga listeners. Pero bago muna tayo magbalita, tapusin na natin ang ating... Paalala ka na. Mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskot ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Iyan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie Pito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Mami! Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit? Madikit? At malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ang self kung sa pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Batiin ko muna si Doktora Analisa Boras Ansa ng Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. Kung gusto nyo na napakaganda at maputing ngipin, hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Analisa Boras o kaya ay tumawag po kayo sa Swiss Dental Clinic na may numerong 0917-5599108. Ulitin ko, 0917-5599108. Ay! Yes! Batiin na muna natin si Mami Sherry Ramirez, ang may birthday girl. Siyempre, Gorgie. Of course, ang ating mga sila Nanay Norma Karingan. Nanay Norma at saka Nanay Linda Asonsa. Sabi ni Florge Fernandez, sabi daw ni Nanay Linda Asonsa, magmahalan daw tayong dalawa. Huwag daw tayo mag-aaway.
Naku, manay, ako lang Hindi naman ako nangaaway Ako eh. po ang inaaway Ako naman ni ang inaaway mo Gorgie. eh. Aping-api na po ako kay Gorgie. Wow naman, aping-api na siya. Alam ng taong bayan niya, Hello muna, Gorgie. Of course, yes, Tita Aida Espirito, kay Lynn Figueroa, of course, si Belen Ledesma, at Tita Morny. Ay, ikaw naniniwala ka ba na makakabalik sa telebisyon si Willie Revillame? Kasi, Kasi di ba? matatapos na raw sa meeting yung kanyang milyonaryo sa online, di ba? Yun ang sabi kasi na yung sa kanyang dati nasa ano yan eh, nasa Channel 5. 'Di ba nga yung kanyang studio ginagamit na ngayon ng mga project ng mga Sa TV5, ng Vibe, at saka doon gagamitin yung yun ano. Oo, ang ganda-ganda noon. But Yung, this time oo. daw, lilipat daw si Willie Revillame sa GMA. Ako, ang tingin ko dyan, Gorgie, to see is to believe. Kung totoo nga, go. Pero ang Hindi, pili... kasi di ba nag-post na nag-meeting sila. Pagkatapos niya in-announce na matatapos yung milyonaryo, ay nag-meeting sila ni na Atty. Annette Gozon Valdez, kasama dyan si Joy Marcelo, at tinanong ko na mismo si Ma'am Annette. Sabi ko, talaga bang possible ba magkakashow ulit sa GMA si Willie? Wala naman daw silang ganong pinag-usapan. Ang sabi lang, ano lang daw, Dinner lang sila. tawag nito, exploring pa lang, nag-usap-usap pa lang sila, pero wala pang napa-finalize. Ayun. Kung ano man. Pero wala silang, walang commitment, wala kong anik-anik. Pero alam mo, Pero alam mo, Gorgie, Meeting lang. ako, Gorgie, maiba tayo about Willie pa rin. May napanood akong isang internet, dating empleyado ng programa ni Willie Revillame. May isang bagets doon na nagtatrabaho sa Willie Revillame. Bawal daw talagang titigan si Willie Revillame. Bawal daw tignan. Oo. Saan? Programa nila. Sabi nung bata, nagulat ako. Ha? Paano? Ikaw ay isang empleyado doon. Bakit bawal sang titigan? Di ba? Normally, Bakit? bawal daw kausapin. Kailangan daw bago sila kausapin, yung mga tao muna talagang malikit muna kay Willie. Ay! Dadaan muna sa ibang tao. Dadaan muna sa iba. Oo, bago daw makausap si Willie, tapos bawal daw titigan si Willie. Parang hindi naman ako naniniwala. Bakit bawal sa titigan? Nagagalit daw si Willie. Pero parang namang hindi ako naniniwala doon. Kat hindi naman kami close Hindi ni naman Willie. yata. Ako pala ayoko maniwala dyan. Oo, kasi kat hindi naman kami close ni Willie. Nagbibiruan pa nga kami, nagtititigan pa nga kami. Parang hindi ako makapaniwala doon. Pero yung mismong intern yata na yun ang nagkuwento talaga na ganun daw ang sitwasyon. I'm not sure kung iyon ay AI or whatsoever. Kasi hindi mo alam kung AI yon o hindi. Pero parang napakalayo naman noon sa pagkatao ni Willie. At saka, paano ka makakapagtrabaho kung hindi mo sa tititigan? Kung hindi kayo magtitinginan? O, di ba? Correct. Oo. Si Chris Aquino nga Kapag nakasama ko si Chris Aquino, tititigan ka nga nun di ba? Papansinin pa nga yung mukha mo. At ako para malalaman kung sisinungaling ka o hindi, kung sincere ka sa sinasabi mo, dapat nakatingin ka sa mata. True! Kaya nga Diba? daw, nagkapagtaka bakit si Willie daw, ng mga empleyado daw dyan sa kanyang show, bawal siyang titigan. Parang hindi ako makapaniwala. Pero nagsasabi Parang ayoko naman maniwala Ako doon. din parang ayoko maniwala kasi paanong mangyayari yun? Kasi taga-abot na lang daw siya ng jacket, sabi noong interview na yun. Ay, naku. Ewan ko na lang doon. Parang ayoko naman maniwala. Parang ako rin din makapaniwala. Pero kung totoo, hindi maganda yun. Or baka may insidente na siguro baka galit si Willie, tapos pag dito, bakit ka nakatingin sa akin? Baka ganun, di ba? Puputin lang. Di ba baka may ganun? Malay natin. Okay, Pero ang pagkakasalita talagang hindi naman talaga galit. Kundi parang talagang hindi daw talaga bawal talaga. Ako ayaw ni Jun Lalin ng ganyan. Knowing Jun Lalin. Alam mo naman si Jun Lalin. Oo. Diba? Si Jun Lalin kapag... Ayaw ni Tita Becky Villanueva Tezuka. Oo. Ayaw ni na Marino de Guzman. Ni Narina Alcantara-Mili. Sino pa nga yung kasi hindi ako kapagbukas sa ating Facebook At saka Live. si Roselito Avila, ayaw din yan. At higit sa lahat, si Karina Mendoza.
At ang dating Correct, empleyado correct. natin dito na security na napakagwapo, Gorgie, yung matangkad, wala na rito. Si Francis Aviar. Binabati rin. Wow, may mga masama kang balak na naman. Pamela Fisiao Gallardo, binabati kita. Tita Vicky Villanueva Zuka at siyempre pa Regina Otero. Buhay Maynila, binabati kita. Georgette Fedelin ba to? Pamela Gallardo, hello, hello, hello. Ato, Gorgie, mag-comment ka lang dito. Kasi, Okay. si Dingdong Dantes daw ay pinipilit kumandidatong senador. Ay, Positibo. parang marami na yata nag-aalok sa kanya ng ganyan, di Oo, ba? sabi nga, Gorgie, positibo ang reaksyon ng karamihan sa news item na pasok si Dingdong Dantes sa top 12 possible senatorial winners based sa isang survey para sa 2028 election. Masyado pang maaga. Oo, siya raw talaga ang kailangan ng ating bayan sa kasalukuyan. Naging chair siya ng National Youth Commission during the time of late President Noynoy Aquino. At dahil napakaganda ng kanyang track record, ay marami ang nagsasabi na dapat daw tumakbo na sa darating na eleksyon si Dingdong Dantes. Kung ikaw, Tutulungan mo ikampanya mo ba si Dingdong? ako nga muna magtatanong sa iyo sa palagay mo Okay. ba, karapat dapat si Dingdong Dantes na tumakbo alinman sa mga posisyon sa government sector ng ating bansa? Of course! At sobrang karapat dapat kumpara mo na naman sa ibang mga nakaupo dyan ngayon. Tulad nino. Di ba? Ay, huwag ko ilagay sa no? Sa kapahamakan, Di ba? Tulad nino. Oh. Clue. Sige, ikaw nga. Sige, ikaw muna. Clue. Ikaw muna. Simulan natin sa mayor. Tita Molly, ikaw magbanggit. Sige nga. Ba't Kaya mo? mayor agad? Agad-agad. Oo. Hindi ba pwede sa barangay tanod muna? O sige. Punta sa barangay, kahit tapos yun, may karapatan po ba si Tita Molly na tumakbo sa barangay? Kayo na sumagot dyan. O ayun. Diba? Pero sa totoo lang, Gorgie, marami ang nagsasabing karapat dapat daw talaga ito si Dingdong Dantes na tumakbo naman. bilang senador. Una tigit sa lahat Kaya ay sa kampanya ko pa siya. Una tigit sa lahat ay maganda daw ang naging track record nito during the time nung siya ay chairman pa ng National Youth Commission. Idagdag pa ang magandang image nito na nagawa niya bilang isang artista at bilang isang pamilyadong tao na asawa nga ni Marian Rivera. So marami ang nagsasabi na karapat-dapat naman talaga piliin natin sa darating na eleksyon kung sino ang dapat nating iboto. Diba? Ito Yun. po si Desma, nagpadala na ng video, hindi ko lang mabuksan pa muna. Taong bayan daw ang naghihirap para sa kanilang papoging program. Yun na. Yun na yan. Yan yung yun yung purpose na yan. Oo. Yun na. Yun na. Kaya tingnan natin. Pero ikaw naman, Tita Mo, dyan pareho tayo senior citizen, ay abay kariri na natin na may makuha naman tayo sa mga, kasi di ba matatanggap ang mga senior citizen? Ay, Gorgie, Diba? nailakad ko na yung senior citizen ko Kita mo? sa barangay Huwag ka na namin. umanga dyan sa 40s, dahil ikaw ay makakatanggap ka rin pala. Pero hindi pa ngayon. April, May. Hindi. Mga, May matatanggap sa June, may matatanggap ka niyan. mga July pa daw, mga July pa. Sige, sa July muna ako libre. Ayun. Okay. Ay! Magpaalam na tayo. Bukas na natin tuloy ang ating chikahan kapag nandiyan na si Tito Louie. Ay, oo, si Tito Louie. Siya? Tuwa, nagulat siya sa pagpasok, pagbati sa kanya ni Rosel Monteverde. Mag-best friend naman kasi sila. Correct. At saka si Rosel, talagang pinagbigyan tayo o pa-interview kasi nga, best friend niya at gusto niya mabati ng happy birthday. Si Tito Louie Alejandro, happy birthday Tito Louie. We love you. Thank you sa Adi Gutierrez. Happy birthday. We love you, Mami Shui. At batiin ko rin yung kumpare kong nasa Spain ngayon. Shout out from Spain. Love you. Excited na ako na sa makauwi ng Pilipinas. Ayan. Parang hindi nga matutuloy sa May 16 ang wedding ni Bea sa ni Vincent ko sa Spain. Naku, ayaw ng ganyan ni Teresita Coronel. Dapat matuloy. May nakausap kami na dapat invited doon. Pinamove na ang kanyang ticket.
Hindi Ano lang ba? namin alam kung anong date. Oo. So yan, abangan O, natin. siya na. Okay, papaalam na tayo. bukas natin, chikahan. At bukas ko na lang din i-show yung ipakita yung aking mga interview sa Viva. Go, go, go. Okay. Sabay ito kami sa amin para sa kapakanan. Yes. Oh. Tawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming DT. Talugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingayin niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit. Pagtanggap at pagpapatawad, protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Amen. Ang magulang minamahal, nirespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi pinahiya. Tandaan po natin ang bawat masasakit na salita na sinasabi natin sa ating ina't ama ay kumukuruti yan, sumusugat yan sa kanilang puso. Lagi nilang iniiyakan yan. Dahil ang magulang dapat hindi iniiwanan. Kung kayo mag-aasawa, mahalin niyo ang inyong asawa, pero huwag niyong talikuran ang inyong mga magulang. Dahil ang magulang ay dakilang regalo ng Diyos. Merong niyang sa 10 utos ng Diyos. Isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang at magbigay respeto. At sa mga kabataan babae naman, kung kayo po ay nagdadalang tao, huwag niyo pong ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi pinaabort, hindi pinaaanod sa kanal, hindi tinatapon sa basuran, hindi pinagbibili at hindi iniiwan kung saan-saan. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Sa Pilipino. Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa loob ng 86 na taon,